Sa totoo lang, ang mga pangunahin talaga yan. Kaya hindi ka naman makakapagtinda kung wala kang gas. Kahit sabihin mong mag-uling, inuhold din nilang ang uling. Wala nang tinda sa Balintawak. Siguro may uling nakasako-sako, wala siyang binabalot. Siguro tataasan din. Hindi lang presyo ng mga sangkap ang pinoproblema ngayon ng mga karinderya owner. Isipin na rin nila pati ang supply ng liquefied petroleum gas o LPG. Ito'y matapos i-anunsyo ng Department of Energy na nasa 25 araw na lamang ang natitirang inventaryo nito sa bansa. Kaya naman laking pangamba ng maliliit na negosyante gaya ni Aling Remelin na umaasa sa LPG sa araw-araw na pagluluto. Aniya, hindi madali ang humanap ng alternatibo dahil kung magluluto sa kahoy, wala naman anila silang mapagkukunan para sa araw-araw na panggatong. Kung gagamit naman ng dekuryenteng lutuan, tiyak na dodoble naman ang kanilang electric bill. Siguro darating sa punto talaga na magsasara ang tindahan. Kasi kung hindi naman kaya din, ang taas ng lahat, ay ang bentahan naman yun pa rin. O, siyempre hindi mo naman pwedeng taasan yung mga konting dumadaan dito. O yan ang gagawin natin. Samantala, tiniyak naman ng Liquefied Petroleum Gas Marketers Association na walang inaasahang magiging kakulangan sa supply ng LPG sa bansa. Gayunman, inamin nila na asahan ang pagtaas ng presyo nito bunsod ng mga kakumpetensyang bansa na nangangailangan rin ng supply. Ang current situation ng supply natin ngayon is we are covered for 35 to 40 days. Ang nai-report ni Secretary Sharon Garin sa Senate hearing is the data that we provided a week ago. But we updated the data last Tuesday after the hearing sa Senate. Nagkaroon ng industry meeting ang DOE. Pagtitiyak ni LPG Marketers Association founder Arnel T. na gagawin ng mga pribadong sektor at korporasyon ang kanilang magagawa para makakuha ng additional na supply kahit magkano pa abutin nito. Ang tanging pakiusap lang nila sa kanilang customers, unawain na lang ang magiging pagtaas sa presyo ng LPG sa mga darating na araw. Hindi nila kailangan magpanik. Ang hindi lang namin, which we admit, and we seek the support of our public, na hindi lang talaga natin kayang kontrolin at presyo. Because kung hindi natin binili yung mahal na produkto sa international market, kukunin yan ng mga ibang bansa katabi natin, like India. Very badly needed nila yan. Vietnam, wala ring stock yan. Kailangan nila yan. Base sa monitoring ng LPGMA ngayong buwan ng Marso, naglalaro sa 1,100 hanggang 1,200 pesos ang retail price ng 11 kg na tangke ng LPG. Ngunit posibleng umabot sa 1,400 hanggang 1,500 pesos ang presyo nito pagsapit ng Abril, bunsod ng inaasahang pagtaas ng halaga ng bagong inventaryo na papasok sa merkado. Iniulat din ng LPGMA na nagsumite na sila ng liham sa DOE kung saan napagkasunduan na mahirap sa kasalukuyan ang pagpapatupad ng price control o price freeze sa LPG. We are transparent to DOE and to the public. Kasi sabi ko nga, para mawala yung duda na baka naman ito ay profiteering, inaabuso ang presyo, pinovide namin sa DOE ang datos ng mga binili namin. At yan ay pwede niyong tanungin and we are confident na kahit kami ipatawag ni DOE, may papakita namin. Samantala, iniulat naman ng asosasyon na nagbigay na sila sa DOE ng proposal para sa medium at long-term solution sa supply shortage. Kasunod nito, inaasahan na ang pakikipag-usap ng pamahalaan sa ibang mga bansang kasapi ng International Energy Agency o IEA. Kabilang dito ang mga bansa gaya ng Malaysia, South Korea, Japan, Australia, United States, Canada at Russia. So, hopefully, maging positive yan. Dahil kung matutuloy yan, then we can cover the June, July onwards ng mga requirement. Whether magtagal itong conflict sa Middle East, nakahanda tayo. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.